Pwede na isa sa una. Lalasik na po na isa. Kaliwa. Kaliwa po, kaliwa. Ito pong 100. Isa lang po. Ayan, ito na po. Wala na yan. Hindi na kaya. So, good morning po. Hello. Habang nananakbo tayo, bahaginan ko lang po kayo ng mabuting balita ng kaligtasan. Ano po, kasi napakahalaga na ang mga tao ay makarinig ng mabuting balita. Ano po, sa ating po mga buhay, pag manood po kayo ng mga balita sa TV, puro bad news. Tama? Puro bad news po maririnig natin. Patayan din digmaan din ano pa? Sunog din sunog doon, lindol. Kagaya ngayon, walang pasok kasi tag-ulan. Orange fall daw. So kaya walang pasok, bumalik ang mga bata. Pero tandaan natin, na bagamat maraming balita, bad news ang naririnig natin, magpapatuloy po na ibalita yung mabuting balita. Ano po yung mabuting balita na good news? Mayroon pong Diyos na nagmamahal sa mga tao. Sa kabila na ang mga tayo nakakalimot sa Diyos. Sa kabila na ang mga tao ang sinasamba ay yung hindi tunay na Diyos. Hindi po reliyon ang dala ko dito. Ang handog ko sa inyo ay yung mabuting balita. Dahil sabi po sa Biblia, sa John 3:16, sino po ang may mga Biblia sa inyong tahanan? Mapalad ang mga taong may mga Biblia sa kanilang mga tahanan at binabasa, dahil ang Biblia ang siyang gabay natin. Maliwanag po sa John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya isinugo niya ang kanyang anak na si Jesus upang ang isang tao na manampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iyon po ang mabuting balita. Isinugo si Jesus, kaya po ipinanganak ni Mariam Berhen. Pero anong nangyari? Pinahirapan po siya. Ipinako sa cross. Bakit ipinako sa cross si Jesus? Para sa iyo.